Hello, site inspection tayo. So starting today, gagawa na tayo ng mga series ng mga activities sa site for awareness sa mga nangyayari sa actual construction sites. Ikutan muna natin itong perimeter natin. Itong mga formworks or forma ay na-inspect naman na natin at sure na tayo dito na safe and secured na ito. Complete na rin ang mga tukod at braces paikot. Yung blue sack natin still intact pa rin for safety purposes para walang makapasok ng mga outsider sa site, lalong-lalo na yung mga bata. Make sure na laging may board up o harang sa lahat ng site before mag-start ang construction. Tara, akyat tayo. Check tayo ng rebars o reinforcement bars ng slab at beams natin. So as much as possible, monolithic ang ating structure, meaning dapat isang buhos lang ang slab at beams natin. Before tayo magbuhos or mag-concrete pouring, need natin check lahat ng spaces ng bakal, sizes, dowels, concrete covers, conduits, pipes with accordance sa plans natin. Also, yung formworks. Double check natin, lalo yung mga sides ng beams natin. Punta tayo dito sa corner. Itong crisscross bars na ito ay ang corner bars. Nilalagay ito sa lahat ng corners para ma-avoid yung large bending moment and yung shear forces na possible mag-cause ng cracking or failure. In short, force stability. Check natin itong mga stirrups, top and bottom bars at mga hooks. Make sure na may tamang length ang mga hooks at nasa tamang spacing ang mga rebars natin. Next ay yung concrete spacers. May tamang size ng spacers. Ang mga usual na spacer height ay 40mm, 50mm at 75mm according ito sa NSCP. Ang importance itong concrete spacer ay para hindi nakadikit ang mga bakal sa formworks natin para ma-avoid yung paglitaw ng bakal sa ilalim ng slab. Check naman natin ang location ng conduits at pipes. Double check ito sa architectural plans, electrical plans at plumbing plans. After ma-check kung nasunod ang mga plans at na-implement yung mga nakalimutan, pwede na tayo magpabuhos. So ayun, see you sa next videos natin.